Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa October 27 hanggang November 2. So mga kapwa ko Virgo, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Ten of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Wands. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Devil card. Napakaganda nito. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Four of Wands. In the area of your fortune, wow, Eight of Wands. Napakaganda nito. Good news after good news. Mamaya pag-usapan natin. In the area of your divine messages, meron po kayong Tower card. Beautiful. At ang outcome niyo po for the week, Virgo, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, Virgo, thank you po muna sa lahat po na nagdo-donate, saka po sa mga hindi nag-skip na ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo ako every time na meron po tayong reading for Virgo. So from the bottom of my heart, sa mga kapwa ko Virgo dyan, thank you for your generosity and for your kindness. So, at the background of your deck, meron po kayong Page of Pentacles. Kitang-kita ko this week, Virgo, meron kang pagkakaabalahan na bago. Okay? Because Page of Pentacles is all about your curiosity na aralin, pagdiskartehan, at buting-tingin ng isang bagay. I don't know why. I'm seeing you having this passion for something new. Meron ka talagang very busy energy para sa linggong ito. Kayo po'y pinapaalalahanan, Virgo, na yung spirit guides na aralin mo lang, tanggapin mo, take the challenge. Yan, nakita ko dito. Take that challenge and kayang-kaya mo tong mapagtagumpayan. Kitang-kita ko na long overdue na tong blessing na ito. Matagal mo rin tong hinintay. Matagal mo rin tong gustong makamit. Some of you, inaaral mabuti to make sure na talaga namang swak na swak ang magiging outcome nito para sa'yo. Ramdam ko yung pressure, Virgo, sa likod mo na para bagang maraming mga tao nakatingin sa'yo sa kung paano mo pagkatagumpayan ang blessing na ito. But nevertheless, it will be a great time for you to level up. No? So take that challenge because this is a defining moment para sa'yo. Okay? At your core energy, you have the Ten of Pentacles. This week, from October 27 hanggang November 2, nakita ko po rito yung paglago ng mga bagay na pangmatagalan. So congrats, Virgo. Napakaganda ng message na ito for you. Some of you ay magkakaroon na ng magandang development o pag-uusap or update sa mga bagay na pangpamilya. For example, mga ari-arian, tungkol sa bahay, tungkol sa future, tungkol sa retirement. Okay? Nag-iisip ka na? Kitang-kita ko rito, na-envision mo na kung ano yung mga dapat mong gawin na long term, no? Kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang napaka-stuck energy, no? Ramdam ko yung parang stagnancy. O parang feeling mo, saan ba ako pupunta? Ano ba yung konfirmasyon? Pero ngayon, kitang-kita ko rito that there's this foundation. May magandang pundasyon yung mga gagawin mo moving forward that will lead you to a long-term stability. Okay? Nakita ko rito, kailangan ng tulungan ng pamilya, kailangan ng gabay ng mga taong nakakaunawa sa iyo at gusto ka rin magtagumpay, parang ganyan. So, if you want something long-term, panahon na daw, Virgo, for you to study it, pag-aralan, busisiin, puting-tingin, harapin, make this your top priority. Kung ano man po ito, whether negosyo or trabaho o career path, it will be long-term para po sa inyo. I-clarify natin si Ten of Pentacles. Ten of Pentacles being clarified by, you have the Three of Pentacles. Wow. Yes, this is really a group effort. Kitang-kita ko yung pakikipagtulungan mo sa ibang tao. I don't know why. I'm seeing here na these people are matagal mo nang gustong makasama or malaki silang impluwensya sa ikakaunlad ng gagawin mo. Parang they are the authority or they are the expert, kumbaga, na kailangan mo pakisamahan, kailangan mo maki-cooperate sa kanila to make sure this product will be, solid at mapangahawakan nyo for a very long time. Nakita ko rito na kailangan mo daw talagang mag-step up, Virgo, in order for you to succeed, in order for you na pakinggan ka, na paniwalaan ka, na
i-take in consideration nila yung mga plano mo, no? Nakita ko rito na time for you to stand up. Time na for you to stand out. And time na para sa'yo para magpakitang gilas ka. Because this is your time. So take on that challenge, okay? In the area of what you want, you have the Three of Wands. Three of Wands, nakita ko rito yung pangarap mo mag-expand, pangarap mo mag-grow. Nag-iisip ka ng mga paraan kung paano ka kakamal ng mas malaking pera, o magkakaroon ng mas malaking diskarte in order for you to feel na may nangyayari o may nagaganap sa buhay mo. Nakita ko rito na handa ka na for something new. It's just that naghihintay ka ng go signal or naghihintay ka ng mapangahawakan mo na bagay para makagalaw ka na. Kasi parang dito, narinig ko, parang gusto mo mag-garantiya eh. You want to be garantisado muna or gusto mo muna magkaroon ng pangahawakan na desisyon bago ka humakbang. Kasi ayaw mo rin naman minsan mag-take advantage or kaya sumubok sa isang bagay na hindi sigurado. Pero nakita ko rito handa ka na iwanan yung isang bagay na hindi na gumagana para sa'yo, no? O kaya yung mga bagay na wala lang saysay sa buhay mo moving forward. Ready ka na to advance and to reach new heights and to have more things for you. So napakaganda. Kitang-kita ko yung kahandaan mo for something new at ready ka ibigay ang lahat, magkaroon lang ng pagbabago o magkaroon lang ng pag-unlad. Okay? Clarify natin to. Three of Wands is being clarified by, yes, kitang-kita ko rito, you're gonna reach that milestone with the Three of Wands and then the Four of Wands. Talaga namang may maaabot itong gagawin mo this time. So congrats po. Three of Wands. So nga pala mga kapwa ko Virgo, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below kung saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading. I want to see kung saan po nakakarating ang ating mga readings sa channel na ito. Three of Wands. You have the Eight of Pentacles. Yes, expansion for your growth pagdating sa iyong trabaho. Kitang-kita ko yung kayod mo this time, Virgo, to advance, either to level up or to reach new heights. Kitang-kita ko na ayaw mo na mag-settle for less. Ready ka na umabante at nakita ko rito na sawang-sawa ka na sa paulit-ulit na nangyayari sa ginagalawan mo. Nakita ko na yung pattern eh. May pattern ka and you realize hanggang dito lang ba ako o meron pa ba akong ilalago? Ano yung expansion na iniisip mo, Virgo? Saan mo gustong pumunta? Saan mo gustong dalhin ang karera mo? Kasi kitang-kita ko rito, you want more. You want to achieve more. You want to achieve better. And nakita ko rito yung kahandaan mo to do that. Okay? In the area of what you need, you have the Hierophant. What you need is to get out of that system, Virgo. Nakita ko rito na kung gusto mong mapansin ka, kung gusto mo na magkaroon ng sure ball at tagumpay this time, kailangan mo daw kumawala sa nakasanayang tradisyon. Nakita ko rito na kailangan mong gumawa ng kakaiba or kakaibang atake to make sure na ikaw talaga mismo ang magkatagumpay this time. Because yung ginagalawan mong mundo, kitang-kita ko rito, very, very traditional. Para bagang lahat na ng klaseng pwedeng gawin, ginawa na dyan. Pero, na-realize mo na, teka, mananatili lang ba ako sa gantong klaseng sistema o pwede akong gumawa ng kakaiba to make sure na maaring ito na yung chance ko to get more, no? Especially here, pagbaba mo dito with a Hierophant, you have the Devil card, may kumakadena sa iyo eh. Either someone is taking a hold of you, kinokontrol ka, pinipigilan ka, sinasabihan ka ng kung ano-ano na ganito dapat gawin mo, ganito dapat ikilos mo, ganito dapat maging plano mo, no? So parang nakikita ko rito, wala kang sariling pagpapasya about something in your life and you want to get out of that system. You want to have the control back in your life. Kitang-kita ko rito na once makaisip ka ng bagong atake, bagong diskarte na parang gagana this time, doon na magsisimulang dumating yung mga magagandang bagay at nagiging mabilis sa'yo ang pagtulay sa finish line mo. Kitang-kita ko rito someone new in your life, maaaring teacher mo to, mentor or tito or boss, no? Someone talagang vinavalue mo ang kanyang opinion. Siya magtuturo sa'yo ng bagong idea na parang, Virgo, why not gawin mo to? Virgo, why not ito simulan mo? Ikaw naman, ay, oo nga, no, sige, pwede kong gawin yan. So, para lumalakas yung power mo to try these things, okay? Clarify natin. The Hierophants being clarified by, you have the King of the Knight of Cups. Yes. Knight of Cups all about you offering something new. Okay? Nakita ko rito, once you take control
of what you have in yourself. Once ma-realize mo, teka, yung sistema, yung mga nangyayari, hindi nagagana para sa akin. Kailangan ko mag-offer ng bago. Kailangan ko mag-present ng bago. Kailangan kong gumawa ng hakbang nakakaiba in order for me to make sure na meron kong aasahang bago. Kasi kung paulit-ulit lang din ang outcome. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Swords. Ace of Swords, sinasabi na yung spirit guides this time, Virgo, na kailangan daw maliwanag ang isip mo. Kaya alam mo na yung mga bagay na importanteng pangmatagalan at ano yung mga bagay na dapat nang bitawan. Nakita ko rin dito with the Ace of Swords para bagang makakaisip ka ng paraan in order for you to work with these people. Nakita ko na matagal mong gusto makipag-collaborate sa kanila or maaprubahan nila o parang gusto mo na maging belong sa kanila, parang ganyan, because if you could enter this group, parang feeling mo solve na, okay na ako, tatagal to, parang ganyan. So nakita ko rito na makakaisip ka ng isang matalinghaga and also effective na plano na mga gamit mo para ma-secure itong long-term na money or long-term blessing or abundance sa life mo with the help of these people. So, narinig ko, you will be heard, mapapansin ka, kikilalanin ka, somebody will recognize you for your contribution at dito ka magsisimula talagang magtagumpay. Okay? Clarify natin. Ace of Swords. Ace of Swords being clarified by you have the Hermit card. Yes. Hermit card's all about you thinking of things by your own. Nakita ko na sometimes parang gusto mo lagi lumayo o umiwas. Pero sa mga panahong tahimik ka, sa mga panahong ayaw mong makisama sa gulo ng ibang tao, doon daw papasok sa iyo yung intuitive download o magandang solusyon o magandang idea na makakatulong sa iyo moving forward. With the Three of Pentacles here, ramdam ko yung pressure na gusto mong makabelong dito o gusto mong maaprobahan nila o gusto mong maging maayos ang ugnayan mo sa mga taong ito. You want to be part of them. Pero ramdam ko yung pressure mo na parang feeling mo you're so outcast or you're so different from them. At ngayon nag-iisip ka ng paraan kung paano mo masusurpass yung pressure na yon o yung kahirapan na yon o yung struggle na yon. But nevertheless, kitang-kita ko rito, makaisip ka talaga ng paraan. Kaya ngayon, kung balak mo muna mag-isa, to isolate yourself, magmuni-muni, mag-isip-isip, pwede mong gawin yan para dumating sa iyo yung tamang kalinawan ng isip mo. Para pagbalik mo, makakapag-render ka na ng tamang idea with them that will work with a group para tumagal yung blessing na kailangan nyo this time. Narinig ko rin ko ito ay tungkol sa mana or usaping pampamilya. Panahon na daw para talagang pag-usapan ninyo yan. Pero ngayon, kailangang ihanda mo ang sarili mo muna. Isipin mo kung ano talaga yung gusto mo at kung ano yung balak mo with this mana or legacy or kailangan pag-usapan with the family. For other Virgos yan na. But nevertheless, parang kailangan mo muna talaga makita ang sarili mo sa kung paano mo papanghawakan ito. Para pagharap mo sa kanila, alam mo yung posisyon mo, alam mo yung gusto mo at ayaw mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Devil card. Kitang-kita ko rito yung pagkawala mo, Virgo, sa mga tumatali sa'yo. Before, parang nahihirapan kang i-let go yung isang bagay. Akala mo kasi sobrang importante sa'yo. Pero nagdudulot sa'yo yun ng pagkaantala, delay, struggle. Nai-realize mo, kaya pala wala akong growth because nakatali ako sa isang bagay, sa isang tao, o sa isang paniniwala na hindi na pala beneficial para sa akin. With a Page of Pentacles here, iyayakapin mo yung bagong opportunity, bagong blessing, na alam mo na hindi ko na kailangan pang gamitin yung mga bagay na nagpalugmok sa akin before. Nakita ko rito yung reinvention mo, handang-handa ka na baguhin ang buhay mo in order for you to achieve more and get more. Nakita ko rito na magkakaroon ka ng lakas ng loob, lakas ng determinasyon para putulin yung mga tao, mga bagay, mga sitwasyon sa buhay mo para makalarga ka na, makapag-move forward ka na. Especially here, in the 8 of Wands, talagang may mabilis na darating eh. So, pag nakita mo na talaga yung mga mabilis na naka-potensyal para sa'yo, handang-handa mo nang iwanan to mga to. Okay? Clarify natin. The Devil card, nakita ko rin dito sa view magkakaroon na ng clarity or pagkalinaw sa mga bagay-bagay na before hindi mo maintindihan, before hindi mo handang unawain, pero ngayon unawa mo na, parang gets mo na yung dapat gawin.
kung ano yung mga dapat i-prioritize. And yung mga bagay na temporary, mga panggulo, handa mo na siyang iwanan or bitawan. Okay? Devil card, the Four of Pentacles, yes. Kakasabi ko lang, kung ano yung huli ko sinabi, yun, with the Four of Pentacles. Sabi niya, masyado mo daw kinokontrol yung mga bagay-bagay, masyado ka nakagrip, or masyado mong niyayakap yung mga bagay-bagay na may realize mo this time na yun pala yung rason kung bakit hindi ako makaaba-abante. For example, masyado mo niyayakap yung isang endeavor na lalo ka palang nabibigatan o kaya mga responsibilidad na nagiging harang para abutin mo yung gusto mo. Ngayon, you'll be able to let go of something that is not yours o hindi na talaga mahalaga para sa'yo moving forward, and then doon magsimulang pumasok yung mga bagay na maganda at para sa'yo. Okay? Yung deserve mo talagang makuha this time. In the area of your challenge, first you have avoidance. Yes, it's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive. Confrontation and progress. May mga bahay ka daw this time, Virgo, na kailangan ng harapin. Huwag mo daw iwasan, huwag mo daw layuan, huwag mo daw i-avoid. Kailangan daw ngayon harapin na para once and for all matapos na. Now, the message of arrogance. Not seeing flaws hinders growth. No limits to learn and improve. Humility, awareness, and growth. Yes, kailangan mo daw tanggapin this time, Virgo, yung mga bagay na kabulukan mo o pagkakamali mo o kasiraan mo. No? Once na matanggap mo sa sarili mo yan, magiging madali sa'yo ang magbago at magiging madali sa'yo ang abutin yung mga bagay na gusto mo. Kaya kailangan talaga i-distinguish and harapin mo yung mga bagay na alam mong dapat nang baguhin. Okay? In your challenge, you have the Four of Wands. Kitang-kita ko rito, Virgo, sabi na yung spirit guides, baka ma-distract ka sa mga bagay na gusto mong gawin this time. Malapit ka na daw sa finish line mo. Meron kang milestone na tinutumbok. Pero karaniwan sa inyo ay baka maagaw yung atensyon about something else. For example, busy-busy ka sa trabaho, busy-busy ka sa pag-aasikaso sa negosyo, baka mamaya may magtawag sa'yo na kakilala, kaibigan, ma-distract ang iyong energy and effort, baka hindi mo magalaw yung dapat magalaw o hindi mo masunod yung schedule mo this time. So make sure na you're on time, your effort are hindi na-take for granted, and also bantay sarado mo yung sistema mo at saka yung schedule mo to make sure na darating sa'yo in time itong milestone mo at blessing mo. Kitang-kita ko na malapit ka na, kaya huwag papadistract sa maraming bagay. Nakita ko rin mga temptasyon, baka mawili kang gawin yung ibang bagay na mahikinang sa paligid. Make sure na ang mata mo ay nakatutok sa prize, okay? The Four of Wands is being clarified by the Seven of Swords. Yes, avoidance talaga to. Umiiwas ka patungo doon sa tagumpay mo. Parang marami kang ginagawang ibang bagay imbes na tumbukin talaga tong milestone na ito. Some of you ay pinapanghinaan ng loob or puro negative self-talk. Ayaw mong harapin, ayaw mong asikasuhin, pinapagpabukas mo, o kaya marami ka excuses na para kasi yung kung gawin pa yan kasi ganto ganyan, kasi ganyan. Meron kang sinisising ibang tao o meron kang sinisising ibang bagay kaya hindi mo to matumbok-tumbok. Panahon na daw para wag umiwas, learn to face the music, face the truth, make this your top priority, at makikita mo na kayang-kaya ko palang abutin. Madali lang pala to. Hindi ko pala kailangan matakot, parang ganyan. Okay? So, minsan pinapangunahan ka lang ng kaba saka overthinking Pero kung aalisin mo yung negativity mo, Virgo, madaling sa'yo ang abutin to. Magaling ka, matalino ka, mahusay ka. Alam kong kaya mo yan. Pero karaniwan talaga sa ating mga Virgo, yung overthinking, overanalyzing, yung mga stress, pinapangunahan tayo niyan. Kaya tayo mismo nagkapahirap sa sarili natin. So, don't avoid this, face this, so that ma-reach mo na yung tagumpay mo this time, okay? In the area of your fortune, you have opening to your spiritual source, finding sanctuary. Sabi rito, mas palakasin mo daw, Virgo, ang spiritual power mo. Yung iyong religion, ang iyong religious belief, palakasin mo yan para tumibay ang damdamin mo, tumibay ang loob mo. For some of you, tinatawag ka na yung spirit guides na mas kumapit ka daw sa mga taong tinuturing mong pamilya. Alam ko, marami po sa inyo iba't iba ang bersyon kung ano ang pamilya sa inyo. Maaring kaibigan, maaring nanay mo lang, maaring tiyahin mo, no? So, kung sino yung tao magbibigay sa'yo ng nakapanatagan at parang feeling mo walang judgment at doon parang feeling mo super comfortable ka, doon ka lagi pumunta to feel loved, to feel appreciated, and to feel na you are having this moral support from somebody. Now, the message of infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Yes, may paparating po sa inyong blessing, abundance, kasaganahan. So, congrats po
Especially here, with the fortune area, you have the Eight of Wands. May darating kang good news this week. Some of you, matagal na tong hinintay. Pero dito, nakita ko, mabibigla ka kasi biglang darating yung tawag, text, email, call, or chat na parang may biglaang desisyon o may biglaang resulta o may biglaan ng update doon sa mga bagay na inaasikaso mo. Ito'y dadagdag sa mga bagay na long-term financial gains mo. So ngayon, ang sabi sa iyo ng spirit guides, relax ka lang. Huwag kang mag-overwhelm, huwag kang matakot, huwag kang mag-overthink. Kapag dumating yung mabilis na balita, go push, yakapin mo, and it will lead you to a new level in your life. Kitang-kita ko talaga kanina pa na ipaprioritize mo ito at nagiging busy ka dito. But nevertheless, napakagandang balita nito kasi may bagong darating na magdudulot sa iyo ng mga bagong blessing. Some of you narinig ko para mag-travel, no? Para meron kang quick travel this week, whether going to a different city o baka luluwas ka ng Maynila to fix something. But nevertheless, that travel will give you more abundance, okay? Nakita ko rin dito with an 8 of Wands, sabi na yung spirit guides na mabilis lang to. Hindi mo akalaing darating at mahugulat ka. So congrats po. 8 of Wands, you have the Knight of Swords. Yes, ang bilis. Ang bilis-bilis ang dating nito. Both cards are really talking about fast actions, fast movements, fast developments na kailangan mo talagang yakapin at huwag sayangin, no? Nakita ko kasi na baka pag pinalagpas mo o naging tamad-tamad ka dito o kaya umatras ka at nagkaroon ka ng takot, baka mapunta sa iba. So make sure this time around na kapag dumating, Virgo, yung blessing, yung balita, yung opportunity, grab it, take it, do not take it for granted and kunin mo siya hanggat nandyan pa, no? And see kung ano yung mga bagay na pupunta para sa iyo. Pero nakita ko rito acceleration. May biglang bibilis sa buhay mo, whether may development sa inaasikaso or kaperahan ito. Pero nakita ko talaga may mabilis na outcome for something. So congrats po. I-like nyo po itong video na to para ma-activate mo itong mabilis sa pagdating ng bagong blessing. So congrats po, Virgo. In the area for divine messages, meron po kayong surrender to the divine. Yes, itaas mo lang sa Diyos, no? May mga bagay na wag mo masyadong isipin. Just let go and let God give you something that is for you. Now, the message, your commitment is being tested. Yes, sa mga pinaghihirapan mo ngayon, sa mga inaasikaso mo, especially here with the 8 of Pentacles, tinatry ka lang daw ni universe, ni God, kung hanggang saan mo kayang dalhin o balak dalhin yung mga bagay na pangarap mo. Kung gaano ka kaseryoso, kung gaano ka katibay, you need to prove to the universe na gustong-gusto mo yan. Parang ganyan. In the area of your divine messages, meron po kayo yung the Tower card. Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, tama na Virgo yung pagkocontrol mo sa mga bagay-bagay. Just let it flow. Do not overthink. Gawin mo lang yung makakaya mo. Pag naipasa mo na, pag nagawa mo na, huwag mo nang isip-isipin pa yung outcome, yung mangyayari, yung dapat kong gawin. Sometimes, kahit okay naman na, nire-rethink mo pa, iniisip mo pa ulit, iniisip mo kung dapat ba ganito ginawa ko, baka ganito, baka ganyan. So, sumasabog ang isip mo sa sobrang overthinking ng mga bagay-bagay na wala naman nasa kamay mo. So make sure na daanan mo yung proseso. Don't force things. Just let it happen. Don't control what's about to come for you. Kasi nakita ko rito na God will give you what you deserve. God will give you something na talagang para sa'yo. Okay? Tower card, the 9 of Cups. Wow, alam mo na Virgo, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumalabas si 9 of Cups, eto na yung moment mo to make a wish. So ngayon, close your eyes at i-wish mo na yung wish mo because 9 of Cups here is a wish fulfillment card. So napakaganda nito. Sabi na yung spirit guides, huwag ka daw mag-alala. Magbabago na ang lahat para sa contentment and satisfaction na gusto mo sa buhay mo. Meron kang wish, meron kang gustong matupad, na sabi mo, yun ang ultimate kong pangarap, Lord, ibigay mo sa akin. Ibibigay yan sa'yo, pero kailangan daw munang matanggal yung mga dapat matanggal. For example, you need to change, halimbawa, your routine. Kung balak mong maabot tong gantong pangarap, kailangan may baguhin ka sa lifestyle mo o kaya sa schedule mo in order for you to reach this, okay? Narinig ko dito, kailangan mo rin daw mag-adjust, maging malleable, maging flexible in order for you to achieve this one. At kung ito na pinakamagandang nabasa ko dito sa divine messages, kung merong mga matatanggal, merong papasok na mga bagong bagay na labis-labis mong ikakatawa. Mas higit pa tong mas maganda kumpara sa mga tatanggalin. Okay? So don't worry. Whatever na bagay na hindi para sa'yo, ibig sabihin ayaw ni God nun para sa'yo. So
dinadala ka niya sa contentment mo at talagang deserving mo makuha. Okay? Ang outcome of Virgo for October 27 to November 2. But first, bigyan muna kita ng fortune cards. Una-una, you have sunrise, new creative ideas, ventures, and fresh start. Yes, talaga may bagong darating sa buhay mo na ipaprioritize mo this time. So congrats po. Dog, far away, a distant friend is thinking of you. Meron ka daw kaibigan ngayon na iniisip ka, inaalala ka. Alam ko, may naisip ka bigla. Kung sino yung naisip mong friend, siya yon. Okay? Another message, you have Bo. You are highly thought of, yes. Narinig ko na pinag-uusapan ka sa mga saradong pintuan na wala ka doon. And pinag-uusapan ka because magaling ka. People are defending you. People are praising you. At pag ikaw ang pinag-uusapan, talaga namang mataas ang tingin nila sa'yo. Okay? So, congrats po. Another message, you have grapes, time to go out and have fun. Yes. Panahon na daw para to let loose. Sabi ko nga, kung balak mo bakasyon panandalian, bumitaw, para makahinga, para makapag-isip, panahon na yan. Pwede rin to sa good time with family and friends. Baka yun ang paraan mo para makapag-relax. Go push. Makakatulong yan sa'yo para makapag-isip ka ng tamang plano. Okay? Ang outcome of Virgo for October 27 to November 2, you have the Emperor card. Yes. Panahon na to para maging matapang ka, para ilaban mo yung plano na yan, para ilaban mo tong blessing na dumating sa'yo. Hindi mo to kailangan katakutan. Kung kailangan aralin mo. Kung kailangan mo maging disiplinado this time, continue showing up every single day to make sure na tong outcome na to ay para sa'yo. No? Nakita ko rito na unti-unti nang babalik sa normal ang lahat-lahat. Napansin mo siguro nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ang gulo-gulo ng schedule mo, ang gulo-gulo ng buhay mo. Pero ngayon, unti-unti mo nang mapanghahawakan lahat. Schedule, pera, ipon, panggastos, kitang-kita mo na lahat ay gabay na gamay mo. So, kailangan dito tiwala sa sarili at lakas ng loob na i-implement yung idea mo at sundin ang puso mo because kayang-kaya mo magtagumpay this time, Virgo. Okay? Nobody can hinder an emperor kundi ikaw lamang. So, make sure na ikaw mismo sa sarili mo matapang ka to get the things that you want. Okay? Emperor, the Page of Cups. Wow. Yes, Page of Cups here is telling you whatever you're trying to manifest or whatever you're trying your heart na gustong makuha, kayang-kaya mo siyang kunin. Nakita ko rito yung mga imposible ay magiging posible. Yung akala mo hindi mo kaya, makakaya mo. Yung akala mo hindi mo magagawa ay magagawa mo. So, kakambal ng tapang, sigasig, determinasyon ay yung paniniwala sa puso't isip mo na kaya mo to, makukuha mo to, magagawa mo to. Kasi kung nasa isip at puso mo yan, walang kahit na sino makakapigil sa'yo at makukuha mo ang magandang katas ng bagong blessing na ito in your advantage for long-term gains. So, napakaganda po Virgo ng inyong October 27 to November 2. Sa po kayo nakarelate, sa po nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo Virgo. I love you. This has been James of James Saro PH. God bless everybody.